Okay, as I've mentioned from our previous content, this time ang magiging focus natin ay mga user-defined functions. And yung user-defined functions na yun, nahahati pa sa dalawa. It's we have two types. One is value returning functions and other is the void function. Okay, for value returning functions, yun yung magiging focus natin for this content. Okay, we'll be discussing how to define value returning functions, paano siya tinatawag, what parameters are needed, ano yung return na sinasawag, and then ano yung function prototype na to. Alright? Again, ang mga C standard libraries natin or mga pre-packaged na functions natin, hindi naman niya kayang ibigay lahat, di ba? Kasi mapapagod siya pag binigay niya lahat. Joke lang. I mean, hindi niya kayang i-provide lahat ng functions na kakailanganin mo sa code mo, di ba? So, hindi mo talaga maiiwasan mag-create ng sariling user-defined functions. As I've mentioned earlier, may two categories or two types ang user-defined functions. One is the value returning function. Ibig sabihin, may nire-return siyang value of a certain type. So, merong return statement. Discuss natin later. And the other one is the void function. Ito naman, from the word itself, void, wala siyang nire-return na value. Okay? So, for this content, i-discuss lang muna natin yung value returning functions. Okay? So, ang ginagawa niya, nagre-return siya ng isa lang. Okay, only one value. And yung i-return yung value na yun, marami siyang pwedeng uses. One is, it can be used for an assignment statement. Okay? So, pwede kang mag-save ng mga value for further calculation. Just like what you do sa calcu ninyo, di ba? May shift store. Pwede mag-store ng certain value na pwede rin gamitin on uh, succeeding calculations. Pangalawa, it can be used as a parameter in another function call. So kung ano man i-return niya, gagamitin din pala sa isa pang function. Alright? Pangatlo, pwedeng output statement. Okay. Nyari sa printf, pwede niya itawag yung function na yun. Kung ano man i-return ng function na yun, ipiprint niya. Okay. Or pwede rin siyang gamitin yung return value na yun sa isang logical expression. Okay. So those are the uses of the returned value ng value returning functions. Now, yung na-discuss natin last time na math-h functions, di ba? As I've mentioned before, nagre-return siya ng certain value depende sa function na tatawagin mo or gagamitin mo. Pero kapag math.h yan, automatically or most likely, ang return type or yung data type ng nire-return yung value is double, kung maalala nyo. Okay? And yung mga value returning functions na ito pala ay magagamit mo lang pag alam mo itong mga to. Okay? So these should be known before you could use a value returning function. First is syempre yung name ng function. So kapag gagawa ka ng function, may name yan. Okay. Pangalawa, you should know the parameters. Di-discuss natin later. And then data type of those parameters. Tapos data type ng value computed or yung nire-return ng function natin. Actually, yung data type ng nire-return na value, that's actually the type of the function. Data type ng function. And panglima, or last, is syempre yung code or yung set of instructions that would be needed to accomplish yung task na gusto mong ipagawa. Isa-isahin natin yan and bigyan natin ng formal or mas gagamitin nating terms. Okay, so for the name of the function, syempre that's the function name. And then parameters and the data type of those parameters, that's what we call formal parameters. So lalagay natin sa formal parameter list. And we also have the function return type, okay, or function type. And then lastly would be the body. Pero itong tatlong to pala muna is mga kailangan mo para mag-define nung function header natin. Okay? And then yung code naman natin would be the function body. And lahat ng yan kakailanganin natin sa function definition. Okay, so pag-define ng function, ito yung syntax na kailangan natin tandaan. We start with the function type.
Okay, so again, yan yung return type. I mean, yan yung data type ng return or ng value ng re-return ng function natin. Okay, of course, important yung function name. Yung function name na yan is any valid identifier. So, as long as valid na identifier yan, pwede mo siyang gamitin as function name. Okay, next would be yung formal parameter list natin. So, yan yung mga parameters na gagamitin or kakailanganin dun sa loob ng function natin, sa statements. Okay, sa body ng function. So, ano ba yung formal parameter list na yan? Comma separated list lang yan na nilist yung mga parameters na kakailanganin mo na kailangan i-receive ng function pag tinawag. Okay, so basically yung syntax din yan, comma separated sila. Okay, tapos may sari-sariling data type. Okay, so function type, function name, tapos sa loob ng formal parameters list, kailangan mo ilagay ito. Okay, so kung ano man yung kakailanganin mong parameters para magawa yung set of statements, kailangan ilagay or ilist lahat ng yan together with data type and identifier dun sa formal parameter list. Okay, we'll be using this naman later. Okay, now let's look at one example. So basically, ang syntax natin again, function type, function name, yung list ng parameters natin, formal parameter list, and yung set of statements sa body ng function. Okay, look at this example. Ito yung header, okay, function header. Ibig sabihin yung start ng function natin. Int, ito yung function return type. Abs yung name. So actually, this function is like a function na kinukuha yung absolute value ng isang integer. Okay, kasi as you can see, yung ina-output niya or yung nire-return niya is a value of integer type. Okay, and then pangalan ng function natin, function name natin is abs for absolute value. And then yung nag-iisa lang naman yung kailangan yung formal parameter, which is yung integer, isang integer called number. Okay, name ng integer is number. Okay, so kung marami yan, may comma, tapos data type name, data type name. Okay, pero sa case na to, isa lang naman kasi kailangan mo pag mag-absolute value ka. So ang formal parameter mo is simply int number. Okay, tapos ito yung function body natin. Okay, so if yung number down, so yung function body, pwede mong i-apply dyan lahat ng mga natutunan natin so far sa coding. Okay, applicable naman lahat ng ginagawa natin sa main function sa function na user-defined. So sa case na to, meron tayong if structure, if number. So yung formal parameter na yan, if yung number daw yan is negative or less than 0, mangyayari is isostore niya ulit sa number yung negative ng number. Okay? Para maging positive siya. Pero kung hindi naman less than 0, walang gagawin. So yung number na yun, number pa rin yung value. Okay? I-return niya lang yung number na yan. So after niya magawa lahat ng to, ang i-return ng function is the value of the number. Okay? Which is still an integer. Okay? Integer yung return type. Okay? So kung ano man yung nire-return niya dito sa return statement, yan din dapat yung data type ng function natin. Okay? Sige. That's just one example. Let's have another example for a-1. Let's say ang gusto nating function is a function which returns the larger between two numbers. So basically, double yung i-return niya. Kaya yan yung function return type or function type. Larger yung pinangalan. And we use two parameters or we're needing two parameters x and y which are both data type double. Okay, ito lang din yan. Tapos yung function body natin ang ginagawa lang, okay, nag-declare ulit siya ng max variable which is of type double din. And then, meron tayong if-else statement. If yung x daw is greater than or equal to y, isostore niya kay max yung value ng x. Pag hindi naman, ibig sabihin x is less than y, isostore niya kay max si y. Okay? So pag ganun,
ang nakastore kay max is yung larger between x and y na automatically. Yun yung i-return ng function natin, which is correct naman, di ba? Gusto natin kasi i-return niya is yung larger between x and y. And yung max na yun is declared as double, so yung type ng return type ng function natin is also double. Okay? So alam na natin kung paano uh, gumawa ng function. Pero paano natin to tatawagin? Okay, how do we call it from another function? We use a function call. If you remember yung analogy kanina. So yan yung utos. Okay, paano utos ng boss yung worker? So we use a function call. Itong mga function call na to, not necessarily nasa main function, di ba? Sabi ko nga kanina, yung ibang function, other user-defined function, it can also be used to call other functions. So you can find function calls from other functions. Okay, so ang mangyari, ang ginagawa ng function call basically is tatawagin niya yung called function, tapos i-execute niya yung laman niya, tapos kailangan niya nang kunin yung i-return nung function na tinawag niya. Okay, so how do we use this or how do we call a function sa isa pang function? Ito yung syntax. Basically, gagawin mo lang is tawagin mo lang or gamitin mo lang yung function name and yung parameter list. If you kung maalala nyo kanina, yung sa header ng function, formal parameter list yung tawag. Dito naman, actual parameter list kasi yan yung mga actual values na isa-substitute natin or dadalhin natin sa function. Okay, list pa rin yan, comma separated, pero yung values na lang or yung variables containing those values na lang. Hindi natin kailangan i-specify yung data type. Okay, so yung syntax para sa actual parameter list, kung ano man expression or variable or value, lalagay mo lang dyan. Okay, i-list mo lang. Okay, i-discuss natin yung relationship between this actual parameter list and the formal parameter list sa next slides. But basically, yung lahat ng variables na declare mo sa function header, siya lang yung mga formal parameters, tapos yung mga nandun naman sa uh, calling function natin, dun sa function call, actual parameters yung tawag dun sa variables or expressions na i-dadalhin dun sa function na tinawag. Okay, so ito lang yung note, comparison lang ng actual and formal parameters. Yung formal parameter list natin dun sa function, sa header ng function, pwede yan maging empty. Pero kailangan meron pa rin parenthesis. Okay. So kapag yung formal parameter list natin empty, so ibig sabihin walang naka-indicate na parameters. Okay. Yung actual parameter list din dapat natin dun sa function call, dapat empty. Okay, pero dapat may parenthesis pa rin. So, kung ano man function name, parenthesis lang. Okay, yan. Pwede yan gawin. And ang pinaka-important note dito is kung ilan yung number of actual parameters natin dun sa function call, dapat ganun din yung number of formal parameters natin. And yung data type ng actual parameters natin dun sa tumawag na function, kailangan mag-match din sa data type na i-declare natin dun sa formal parameter list. Okay, tapos kung ano man yung order dun sa formal parameter list, yun yung correspondence ng order dun sa actual parameter list natin. Okay, let's look at one example. Let's say double. Okay, ano to ha? Sa function, user-defined function. So header niya double, tapos int let's say num, and then double, tawagin natin ber. Okay, so ito yung header ng function natin, tapos may kung ano man kailangan niyang ipagawa.
sa body ng function. Okay, so this is your function. Okay, so parang meron tayong dalawang, ang tawag dito, formal parameter list, diba? May dalawa tayong formal parameters of integer type kay num dun sa una and of the double type dun sa pangalawa. Okay, so kapag gagamitin natin yung function na yan, kailangan natin ilagay dun sa actual parameter list natin, dun sa calling function, would be, wait, wala palang pangalan to. Let's say, double sample. Nakalimutan ko ilagay yung pangalan ng function. Sump na lang, sump. Okay, so kung gagamitin mo siya sa as function call, kailangan mo siyang tawagin as sump. Tapos, let's say, yung gusto mong gamitin as integer is si I. Okay, and let's say, you have, let's say, x naman. Okay, of type double. Okay, as you can see, kapag tinawag natin yung sump na function, itong I na to, kailangan, according to this one-to-one correspondence, kailangan integer type siya. Okay? Siya na ngayon yung masastore kay num dun sa function natin. Okay? And then si x dapat type double siya. And then kapag dating niya dun sa function, masastore siya kay ber. Okay? Of type double din. And as you can see, not necessarily kung ano man yung ginamit nating pangalan ng variable natin or ng parameter natin dun sa function itself, not necessarily same yung variable na ginamit dun sa function call. Okay? Or dun sa calling function natin. Diba? Ito num, ito I. Ang important lang is yung order ng pag-declare mo dito sa function, kung ano man yung gusto natin gamitin as num or as ber, dapat yung corresponding siya dun sa order din ng a list of variables or parameters rather dun sa calling function natin. Okay? So, order lang is important, tsaka yung data type. Not necessarily same yung name sa function call, tsaka sa header ng function. Okay. Important din yung return statement. Ito naman yung lumalabas dun sa dulo, di ba? Sa dulo ng body ng function natin. So basically, ito yung naglalaman dun sa return statement natin. Kailangan nandun yung certain value na gusto nating i-return upon calling yung function. So pag may na-compute na certain value yung function natin, yung value na yan yung ipapass natin palabas ng function gamit itong return statement na to. Simple lang naman yung syntax niya. Return tapos kung ano mang expression na gusto mo i-return. Yung expression na yan, possible na variable or constant value or expression of course. Pero dapat yung data type niyan magma-match dito magma-match dun sa nilagay mo dun sa header. For example, int. So, kung ano mang name ng function natin. Okay? So, kung ano man itong variable na to, dapat integer din. Yung constant is integer. And yung expression na isa-solve is also an integer. Okay, kailangan mag-match. Okay, kung double, dapat double din ito. Okay? Yun lang naman. And then, kapag na-execute na yung return statement na yan, matatapos na rin yung function. Okay, the function terminates, and then yung control ng program natin, okay, babalik na sa calling function. Okay, or dun sa tumawag dun sa function na yan. And then, yung function call, mapapalitan na ng value na nireturn ng return statement ng function. Okay, so, tawag dito, sa number 2, let's just, pwede rin natin i-discuss dito na kapag nag-execute tayo ng function call, ito-transfer natin yung control sa called function. Okay? And then, yeah, pag natapos na or na-execute na yung return statement, babalik na yung control dun sa calling function. Okay?
Sige. Let's look at the example ulit dito. Parang continuation lang siya nung last example natin. Di ba? Yung last example natin parang larger. So, kung naalala nyo, double larger. So, function yun na with name larger na nagre-return ng larger value between two doubles x and y. Okay? Tapos, since na-setup na natin yan, paano natin siya tatawagin dun sa loob ng main function? Ganito lang. So, as you can see here, may dineclare siyang variables num, tsaka num1, tsaka num2 na na-initialize with these values, si num1 and num2. Okay. Now, tinawag yung larger na to. Okay. Tinawag itong larger na function na to dito. So, basically, yung num daw na ito, equal siya sa kung ano man yung i-return ng function na to. Okay, so ito ngayon yung function call natin, si larger, tapos 23.5 and 37.8 yung they call this actual parameters natin, di ba? So, isa-store niya ngayon yung 23.5 and 37.8 dun kay, if you recall, di ba, double x saka double y yung formal parameter list natin. Isa-store niya kay x ngayon dun sa called function yung value na 23.5. Tapos yung 37.8 isa-store niya naman kay y. Tapos i-execute niya na yung larger na function. Tapos kung ano man i-return niya, which is 37.8, yung i-return ng larger. Okay, papalitan na ngayon ng 37.8 itong function call na to. So magiging num is equal to 37.8. Okay, so ang ipiprint niya dito is si 37.8. Since 2 decimal place, dagdagan niya na 0, 37.80 as expected. Tama naman. Okay, next. Dito rin ginamit niya ulit. Okay, dun sa print, yung kanina, sa assignment niya ginamit yung function. Okay, or yung called function. Dito naman, ginamit niya sa printf directly. Okay, so sa printf %point to lf na, tas yung value ng lf na to, okay, itong conversion specifier na to, ang value niya is yung larger between num1 and num2, which, okay, so ito, sa case na yan, ang mangyayari, tatawagin niya ulit yung larger na function, isi-store niya kay x si num1 which is 45.75 and then kay y si num2 which is 35.5. Okay, i-compare niya ano yung larger, that would be 45.75. Yun yung i-return ng function na larger. So papalitan na ngayon ng 45.75 itong buong to, itong larger num1, num2. So 45.75 yung ipaprint niya dito. Okay. Okay. So, yun yung dalawang use ng functions natin or ng function call natin. Yung una, ginamit niya as an assignment dito. Yung pangalawa, ginamit niya as part ng printf natin na syntax. And yung pangatlo, as you can see here, ginamit niya as part of an expression, logical expression. Okay, meron tayong compare 3. Okay, so papakita rin natin itong compare 3 na ano na to, na function later. Pero basically, tatlo yung kailangan niya na parameters. So, case na to, ginawa niya actual parameters 34.5, num1, and num2. So, compare niya yung tatlo. Alin yung pinakamalaki? Pag less than 100 yan, piprint niya yay. So, sa case na to, 34.5, 37.8, and 45.75, i-output ng compare 3 yung largest, which is 45.75, which is still less than 100. So, ipiprint niya dapat yay. Okay, as expected. Okay, so yun yung tatlong use ng function call natin or paano ginagamit yung function call, saan siya pwedeng gamitin. Okay? Now, let's compare the return and yung main function. Kung naalala nyo, yung main, di ba int main yung
lagi nating nilalagay. Ibig sabihin, integer yung return type niya. Okay? So, yung return value ng main, ang ginagawa niya lang is ini-indicate niya kung na-execute ng maayos yung program. So, kahit di mo ilagay yung return 0, implicitly, i-return niya talaga 0 as long as successful yung execution natin. Okay, kahit, di ba, optional nga lang itong return 0. Kahit alisin mo yan, makikita mo dun sa output natin na window, may return 0 pa rin as long as okay or successful yung execution ng program natin. Pero, pwede mo rin namang i-explicitly sabihin to return a non-zero value to indicate that the program execution nagkaroon ng problem. Okay? So, pag nagka-problem naman yan, mapapansin mo dun sa command prompt or sa window na lalabas na hindi 0 yung nire-return na value. Ibig sabihin, nagkaroon ng problem. Okay? Alright. Sige. As long as nakasulat na yung function mo, yung user-defined function mo, pwede mo na siyang gamitin anywhere in the program. Okay? Kahit sa iba pang functions. Tignan natin isang example. Yung compare 3 nga. Okay, as you can see here, compare 3, double x, double y, double dito. Kailangan natin ng tatlong parameters, x, y, and z of type double. So, ang nangyari, tinawag niya ulit yung larger. Okay? Tinawag niya yung larger na function. Tapos, ginamit niya as a parameter. Okay, as a parameter yung isa pang larger function. Okay, ginamit niya dun sa parameter list yung isang function. So, yung function call pwede rin palang gamitin as parameter list dun sa iba pang function. So, paano nag-work tong program na to? So, yung function call natin, nagsistore ng value galing sa actual parameters sa variables x, y, and z. Okay, so dun sa calling function natin, may certain values to. Okay, kung ano man yung corresponding sa una, pangalawa, tsaka pangatlo. Isostore niya kay x, y, and z. And then, dito sa return statement, di ba? As you can see, hindi lang naman constant or variable yung pwede natin gamitin sa return statement. Pwede ring expression. So, sa case na to, itong expression na to is another function call. Okay. Ang unahin niyang i-execute or evaluate is yung nasa loob. Itong larger between y and z. So, ginamit niya as function call. Ginamit niya yung function call as a parameter. Okay. So, kung ano man yung i-return itong larger between y and z, okay, yan yung gagamitin niya naman sa larger and then i-compare niya yung output nito or yung return value nito kay x. Okay, yun naman yung kukunin niya kung alin yung larger. Okay. So, kung ano yung larger between them, yun ang i-return ng compare 3 na function. Basically, kinuha niya lang yung pinakamalaki between x, y, and z. Okay. Okay, the actual parameters of inner call are x and larger yz. Actually, outer pala to. Yung nasa labas na larger. Okay. To execute a function call, the parameters must be evaluated first. Okay? So, kung expression yung isa sa mga parameters natin, kailangan i-evaluate muna yun. Okay? So, yan lang naman. Yung isa pang example ng how to use function calls or saan pwedeng gamitin ang mga function calls. Okay? Now, we're going to discuss yung function prototypes. So, let's read this question. Alin dito or alin yung maging order dapat ng user-defined functions natin and main functions natin in a program. Let's say ito yung main function natin. Okay. Na-discuss naman natin lahat ng examples na yun sa mga previous slides.
ito yung double larger na function, ito yung compare 3 na function. Alin yung unahin natin? Siyempre, kailangan natin unahin yung walang kakailanganin na i-call. Okay? So, si larger function. Kasi from the body, wala naman siyang tinatawag na ibang function, di ba? Okay, so yan unahin natin. Pangalawa, would be si compare 3. Kasi since na-define or nailagay na yung double larger na to, kaya yung larger na function na yan, pwede nang gamitin si compare 3 kasi kakailangan niya yung larger function. Okay, and huli yung main function, di ba? Bakit? Kasi kung inuna mo yung main function na yan, tapos tinawag mo yung larger, which is hindi pa na-declare, di ba? Magkaka-error. So, kailangan i-declare mo muna. So, di ba, kapag gumagawa naman tayo ng variables, dinedeclare muna natin yung variable bago natin gamitin. Ganun din sa function. Define muna natin yung functions before we can use yung function. I mean, before natin siya magamit. Okay? So, dinefine muna natin si larger para pwede natin siya gamitin dito kay compare 3. And dinefine natin itong dalawa or dineclare natin itong dalawa para pwede na siya magamit kay main function. Pero bakit sa mga typical programs nauuna yung main function? Ano yung nangyayari? Okay? So, yung mga source codes natin, pag na-try nyo maghanap online, most of them, main function nauuna. Okay? Pero kasi mali yun, magkakamali yun, rather, magkaka-error kapag inuna mo yung main function without declaring the other function. So, ang kailangan mo lang gawin o yung workaround for this is to use or place function prototypes before the main function. Okay? So, ang syntax niya, same lang din sa header ng function natin. Basically, wala lang function body. Diba? Diretso, semicolon. After ng formal parameter list. Okay, ilalagay mo lang siya sa start. Okay? Kahit di mo pa ilagay yung set of statements niya, lagay mo lang sa start. Basically, nagsiserve lang siya as parang promise na i-define mo rin yung function, yung set of statements or yung ipapagawa mo kapag tinawag yung function na to sa future. Okay? So, hindi niya kailangan i-execute yan. So, sinasabi niya lang na mayroon akong function na ganito yung pangalan. So, ito yung mga list ng formal parameters na kailangan. Okay? So, this way, technically, na-declare mo. Okay? Or na-define mo yung function na yan. Wala pa nga lang set of statements. Okay? So, pero since alam niya namang may ganyan na function, hindi siya mag-error. Okay? Kasi meron namang nag-exist na ganyang function. Hanapin niya lang din sa program mo kung nasa yung function niya kapag tinawag siya. Okay? Pero, essential dito sa syntax ng function prototype, aside dun sa diretsong semicolon na to, mangyayari din is, ang required lang sa formal parameter list natin is data type. Okay, yung identifier kahit hindi na ilagay. Okay? So, puro data type. Pwedeng data type, data type, data type. Okay? Wala na identifier. Valid yan. Okay? Sige. Itong function prototype, hindi yan definition. Promise lang talaga siya. Tapos, basta aware lang yung program natin na magkakaroon siya ng full definition sa latter part ng program natin. Okay? Pag nakalimutan mong ilagay yung definition or yung mga statements after nung main function, magko-compile pa rin yung program pero hindi siya mag-execute kasi hindi mo nga na-define yung laman ng function natin. Meron kang function prototype, hindi siya mag-error. Pero wala ka pala ng function, hindi ma-execute yung gusto mong ipagawa, di ba? Okay, again, ito yung function
prototype natin na syntax. We have function type, and then yung function name, and yung parameter list natin. Okay? Which ang required lang is yung data type ng bawat parameter. So, bakit natin to ginagamit? Ito yung mga reasons, basically, to validate yung function calls natin para hindi magka-error, and yung type checking capabilities ni C. Pero, medyo technical na tong explanation dito. Pero, what I'm suggesting or strongly advising, is to use function prototypes. Okay? Gamit tayo ng function prototype. Ito yung pinaka-final, natin, uh, full form, okay, final form ng example natin na kanina pa natin ginagawa. As you can see, meron tayong standard input-output library, #include. Ayan, ito yung function prototype. Yung una, double larger, so yung header lang ng larger function, minantain niya lang, semicolon. Yung header lang ng compare3 na function, kinopya niya lang, and then semicolon. Okay? Hindi na required itong mga to, pero nilagay niya pa rin para mas madali tingnan. Okay? And then, nandito na yung main function kung saan tinawag yung larger tsaka compare3 na functions. Hindi yan mag-error kasi meron tayong function prototypes dito. And yung full definition ng function natin, nandito na. Okay, mas readable na yan, di ba? Kasi hindi na sobrang siksik lahat dito kay main function. May hiwalay na user-defined functions na may sari-sariling use or function, di ba? Okay, so that's all for value returning functions. For our next content, I will be discussing void functions naman. So wala naman silang nire-return na value. Okay, so that's all. Thank you for listening. Thank you. Bye-bye.